Mayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa atong Wednesday evening service. So our message for this afternoon, mga kaigsunan, this is prayer number 14. So prayer number 14, and the title of this message, mga kaigsunan, is Moments That God Doesn't Hear Our Prayers. Moments that God doesn't hear our prayers. So ganahan ba ka nga di ka paminawon? Ganahan ka, di ka paminahon, sa diyang mo istorya ka, makasapot, no? Makalain sa pagbati. So, abi nato, when we pray to the Lord, automatic ang Ginoo naminaw. Mao na kita pod, magilad-ilad ta sa atong kagalingon, thinking nga dako kay tag pagtuo sa Ginoo, pero ang ato di ang pagampo, wala di ay nakalusot. Mao na nga, we are creating a false hope para sa atong kaugalingon, and we are creating false hope ngadto sa mga tao nga nagpaampo diri nato. Let's make sure, mga igsoon, na kitang nagampo ug ang atong giampo qualified for this wonderful privilege, which is prayer. Privilege man eh. Kaning prayer. Gahom ni mga kaigsunan nga gipagamit sa Ginoo, privilege for the believers to use. So kay privilege man, pwede siya masuspend. Pareha sa driver's license ba? Pribilehiyo na, pero kung magpabadlong ka, pwede ka isuspend. Or pwede ka tangtangan na gyud og lisensya, nga di na gyud ka pwede makaangkon og lisensya. Ang prayer is privilege for us. Na kung dili ta magmaampingon, mga kaigsunan, we will lose the opportunity sa gahom sa pagampo. Unya, knowing that when we pray, we need the power of the Lord. So how could the power of God activate in our life? So manay part sa ato ang i-learn karon, mga igsoon. I would like you to open your Bible, please, to Jeremiah chapter 7, verse number 16. Jeremiah 7:16. Stand with me, please, and we will read together verse number 16. Go. Therefore, pray not thou for these people, neither lift up cry nor prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear thee. So ikaw nga nagampo, pwede nga ang imong kasing-kasing sakto sa Ginoo, pero ang mga tao nga imong gipray para sa Ginoo, mga kaigsunan, are not qualified. Suspended di ay. Kay ang giingnan ani sa Ginoo si Jeremiah. And Jeremiah has no problem with the Lord. Pero si Jeremiah mismo giingnan sa Ginoo, Jeremiah, ayaw na lang gyud og iampo ni mga tawhana. Kay dili taka paminawon. O lalimad ka na, si Jeremiah nagampo, niya siya mo di paminawon sa Ginoo for the reason sa mga tao nga iyang gipray, nga iyang i-pray. No, kay giwarningan mo sa Ginoo, ayaw i-pray ni mga tawhana. So muna to i-learn this afternoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you, Lord God, for this time that we are gathering together as a church. And thank you, Lord, for the Bible. Thank you for the Holy Spirit that will teach us tonight sa pagkat-on sa mensahe nga imong ihatag kanamo, Lord. And I pray that you please use me, empower me sa pagwali, and tuguti, Lord, na ikaw mahimaya sa among pagsimba karon. O daghan kayong salamat, Lord, sa lugar nga among magamit, and continue to bless us, their Father, with wisdom, so that we may be able to serve you according to your will. Thank you, Lord, for this opportunity to learn. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Moment that God doesn't hear our prayers. This will be the moment, mga igsoon, nga mahimo ni siyang painful para nimo. Usa ni siya ka moment, mga igsoon, nga murag uga kaayo ang imuhang Kristohanong kinabuhi. Pero sama sa sitwasyon gyud diri, ang giingnan ani si Jeremiah. So si Jeremiah, wala siya problema. Diha sa Ginoo. Ang iyang relasyon sa Ginoo nindot. Pero ang problema, ang mga tao sa Dios.
ang mga tao. So, we as a church, mga kaigsunan, sometimes we are praying for our brothers and sisters who has problem with the Lord. Unya, mahibong na yung tangan, nagwa, dunggas ginawa ko pag-ampo. Well, maybe nana sila sa suspension. Nga dili sila ka-enjoy aning power, aning privilege sa pag-ampo. Nga bisan lain ang mag-ampo, mga kaigsunan, dili na dawaton sa Ginoo, wala gipaminaw ba? So, unsa may nahitabo, nganong ingon ani man ang sinahimong sitwasyon sa mga katauhan sa Ginoo. No, nganong gipaggahi man sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. So, unsa may mga sipyat nila, mga igsoon, and then we are going to talk about also the solution para kita mismo dili ni mahitabo sa atoa. Alright? So, atong i-learn, mga kaigsunan, as we go along, please learn it so that when we hear the solution, kung siya angay na itong buhaton, then you will know what to do. Number 1, problem, mga kaigsunan. Nganong di man modungog ang Ginoo sa atong pag-ampo? The moment we trust in lying words. The moment we trust in lying words. So, the moment we trust in lying words, mga kaigsunan, meaning, naminaw ka sa sukwahi sa tudlo sa Ginoo. Those are lying words. Mga humanistic principle, mga worldly principle, mga kaigsuonan. When you hear the preaching of the Word of God, challenges imong madawat sa church. Unya pagkahuman, makadungog na sad ka og kanang mubugnaw nimo, mga kaigsuon. Words that will make you discouraged. Words nga mopabugnaw sa kainit sa imong pagdawat sa mensahe sa Ginoo. Lying words. Anything that will contradict to the Word of God are lying words, mga kaigsuonan. Mga pulong na nga ang yawa mo'y nagmanipulate sa taong nagsulti. Amen? Kaya wa may laing kamatuoran, di ara. Diri sa kalibutan, mga kaigsuonan, makasugamak ka og mga bakak. Unya, di ra ba nato may bawag bakak na og dili? And take note, ha? The mouth that speaks, diha nagtago ang dila nga way bukog. Ambot lang, kung butangan siya nagbukog ang dila, di naman sa kakastorya. Ang dila way baruganan. Mga igsoon, pataka na nagsulti. Mabito na, pag naay mga masulti ang usa ka tawo nga dili maayo, ingnon na yun, slip of the tongue. Ang Bible mismo, nagpasidaan na to, the tongue is like a fire. It will consume. So naadiha, manggawas ang mga pulong, mga igsoon. So pwede mamanipulate sa yawa ang usa ka tawo nga nagsulti, lying words ang manggawas. Now, if you are not a Bible reader, if you are not a student of the Bible, matintal jud ka, malingla ka, mailad ka. Because lying words are enticing words. Enticing na, mga kaigsuonan. Mga pulong nga gamiton sa yawa nga ma-divert ang attention sa usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo. Nga mukalit lang og hunong ang iyang desire, nga dili na niya ihatag iyang kinabuhi sa Ginoo kay na-change ang iyang una-una. Usa may nungdan? Because of lying words. Ngano makita matag mga Kristohanon nga surrendered, pero pagkaabot sa unahan, gibawi ang iyang kinabuhi. Wala ni padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano na may mga ingonana? Because dunay panahon sa kinabuhi anang tawhana nga niabli siya sa iyang dunggan sa mga lying words. Now, how many times you made the promises to the Lord? Unya karon, kumusta naman imo promise? Right? Kumusta naman ang atong kinabuhi? Is it for the Lord or para sa atong kaugalingon? Basig ang atong gipangkuptan nga mga pulong ba? Lying words na. So, usa na siya ka problema, mga kaigsuonan, nga makita nato diri in Jeremiah chapter 7 verse number 8. Tanawa, gipamata sila sa ilang mga sipyat diara, mga kaigsuonan. Behold, ye trust in lying words that cannot profit. Tanawa, mga kaigsuonan, it is God's will that God's people will live in abundance of His grace and blessing. Wala gyud apil sa plano sa Ginoo nga ang mga Kristohanon magkamag sa kalisod.
Wala apil sa plano sa Ginoo nga ang mga Kristohanon magutman mga kaigsuonan sa pagpangalagad. But if you're going to study and research sa mga churches, mga igsoon, how much population of the believers naa sa poverty? In every church, pila man kabuk ang naa sa kalisod, pila man kabuk ang naa sa abundance. Mas daghan ba ang abundant kanang Christian? Dili, mga igsoon. Mas daghan ang nagkalisod. Mabito na, ang uban na mga tao, makaingon. Nga naman yung mga Christian church, no? Luoy kaayo ang mga membro. Maglungslim man gani, pero nagkahibat-hibat ang dagway. Unya ang mga kwilyo, perting tag-asa. Ang mga nektay gumot. Ang mga karsunis, mura na og kanang urang utang, kay ngano, murag naa na siya porma, nga nipis na. Basta makita na to, ingon ana ang mga porma, makaingon na ta, Christian na. Correct? Muna makita na to, mga igsoon. Nagnektay lagi, naglungslim lagi, pero kung imo tan-awon mga kaigsunan, makita gyud nimo mga igsoon, nga naa sa kalisod. Ang sapatos, mga igsoon, kita ng lapalapa. Luoy ba? Unya, mayingon dayon ng Kristohanon nga, ingon ana og kanang, kuan wa man nato sila gidiscriminate ha, pero atong gi-point out diri ba, nga dili na mo'y design sa Ginoo. Kinahimo bakakon ang Ginoo, mga kaigsunan, that I will provide all your needs according to His riches. Ana diay kadato ang klase nga pagkadato sa Ginoo nga ang iyang mga anak nga nangalagad, mga kaigsunan. Ingon ana ang itsura, ingon ana ang kinabuhi. Kita mismo mo'y nagpakabakakon sa pulong sa Ginoo o gihimo natong dili bakakon ang pulong sa kalibutan. Nagamit ta sa mga lying words. Amen? So dili na mao, pero sad to say, mao gyud kasagaran makita nato. Now, kumustahon nato, di na ta mamisitag laing simbahan. Kumusta atong simbahan? Look at yourself. Tudloan ka how to live your life for the Lord, but you will not accept it. Gitudluan ka, but you are not listening. Gipabor gihapon nimo ang imuhang nahibaw-an sa unang panahon nga wa pa ka nahimong anak sa Ginoo. Ang klase sa pagpanginabuhi, di ka willing mo change, mga kaigsunan, kaya ang imong nahibaw-an kanabang ang panginabuhi nimo before ka naluwas. Where are the changes? Kana gitawag og change. Change life. New creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Kanang atong old ways or old life, mga igsoon, we are living in lies. Nataw ang Ginoo December 25, lies. Ang pag-celebrate, mga kaigsunan, sa Holy Week, lies. Di mao, di matakdo ang adlaw. So nagtubo ta, nagmata ta, mga kaigsunan, sa mga sayop nga mga pagtulunan, living in lies. Amen? Celebrating love in February, which is not Christ. Valentine. Si Valentine mo ilag gi-worship. It is Valentine's Day. It's Valentino. So many bad things happen. And so on, mga igsoon, daghan kay mga false celebration, false teaching. Muna itong kinabuhi before. But when we are being introduced to the Bible, this is the truth. Pero dugay kay mo give in ang mga Kristohanon. Mabito gitagaan kag pastor to guide you, pero how many percentage of the members of the church, mga kaigsuonan, following the instruction of the man of God? Amen? Ang pastor ba, ano mo suko na di sundon? O tanawa,
Kung di ka mo sunod, klaro magkay ang Bible, bunalan jud ka sa Ginoo, disobedient magka. Unya, pag ikaw mabunalan, you are part of the body, we are going to suffer together. Ang stagnant mga kaigsuonan nga klase nga pagpangalagad, maapektuhan tang tanan. Amen? Nga naman, walay pagsunod. Di makitaan ang obedience sa kasing-kasing sa mga Kristohano. Because following a lying words. Now, how many times we are being challenged and blessed by God, mga igsoon, but we do not like God's blessing. We do not like God's way. We choose our own way. So the result is unprepared. Nga naman, until we unite our faith, usa ang atong tumong, magkahiusa ta, mahimot tang ready. Na? Mo nagisulti sa Bible. Pero ang problema, sama sa nahimong problema sa panahon ni Jeremiah, ningon si Jeremiah, behold, ye trust in lying words that cannot profit. Cannot profit. Now, if you are not going to follow the guidance, the guidelines of the Bible, unprofitable life. Amen? So, may unay ka, nagsunod mo ko sa Bible, but you are not following the preacher that God gave you. What is the connection? Walay connection. Yan, naminaw ka sa preaching. Yan, pagkauman, di ka mo tuo sa pastor. Usama ni mo paghusay, ana, mga igsoon. Unya, lahi na ba niya ang mga messages diri sa Lighthouse, mga igsoon? Kay makita gini mo sa bersikulo. We are not manipulating messages here. We listen to the Word of God, not to my words. Amen? Wala ta nagwali diri nga makuha lang kog usa ka verse unya maghimo day kog mensahe ako. No, I do not do that. It is my duty to preach the Word of God, the Word of God. Not to preach my own idea and belief, but to preach the Word of God. Mo na careful mo. Careful mo sa pagpaminaw. Amen? Believe in the Word of God. Throw away lying words. So, to identify lying words, contradict sa gitudlo sa Ginoo. So, dili ni sulagma mga kaigsunan nga gitudloan mong business. How could you be free if you are a slave of somebody? Masabta na to, igsoon? Di ka mahimong free. And God is looking for free people. Mabito to ang dusi nga iyang gitawag, biyain na inyong gitrabaho, follow me. And immediately, gibiyaan nila. And they follow the Lord. Nay usa ka batan-on, gusto siya makuyog. Niyon ang batan-on, unsa may buhaton ako nga makadawat ko sa kinabuhing walay katapusan. Niyon ang Ginoo, nakaibaw ba ka sa 10 Commandments? Ako nagibuhat sukad sa akong pagkabata. Niyon ang Ginoo, kuwang pagkag-usa. Kay mo man ang Ginoo nga dili real ang iyahang tubag. Lying words. Niyon ang Ginoo, to prove all your words. Uli, ibaligya tanan nga imong mga butang, kagtangan, ihatag sa pobre. Lingo-lingo siya. He cannot do it. Muna nitabo sa mga Christians karon. They want to be identified as Christians, they want to be identified as believers, but they don't want to do the responsibility of a believer. To believe what the Bible says. Inig-ingon sa Ginoo, Hawa. Sunod ako, sunod. Manay gustong musunod. Buhi sa tidto sa imuhang mga kawilihan unyag magkuyog na ta. Kay bawang Ginoo, kung magkuyog ka nako, mawili ka, mananghid sa ka, Lord, pwede pa kung uli sa ko, Lord, kay gimingaw mo ko sa akong balay, oy nga piting dakua. Dili ka free. Muna mga Kristohanon karon, pila ra gud na ang leave sa usa ka trabahante, sa usa ka tuig. Pila kadlaw?
Sa una, 5. Karon gipun-an tingali. Pila naman ka adlaw? Sa sud sa usa ka tuig, maura ng adlaw nga pwede ni ihatag sa Ginoo. Now, then question. Mulive ba ka para sa Ginoo o mulive ka para sa imong kaugalingon? Now, try to imagine mga kaigsunan. Dili ni sulagma nga gitudloan ta nga may himutang free. Because God wanted to use us sa discipleship mga kaigsunan. And God wanted us to be free. Now, the reason why not 100% na himong free because you believe in lying words. So, muna, pag naanak ka sa kalisod mga kaigsunan, muna, you have given the pastor a hard time to pray for you. Nga naman, tungod kay ang imong kalisod, kuwan na siya, resulta sa imong pagka-disobedient. Ang imong kalisod nga giatubang resulta sa imong pagsupak sa Ginoo. Ikaduha nga moment nga pwedeng may tabo sa atong kinabuhi. The moment we live a wicked life. The moment we live a wicked life. Look at verse number 9 and verse number 10. The Bible says, will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not? Living a wicked life, a wrong kind of life, a life that is not following what the Bible says. Kaning pagpangawat, kana bang pagpanlupig sa imong isig kataw? Para lang maangkon nimo ang unsay naan niya. Stealing man na. Amen? Kana manghilad ka, nangawat man ka ana. Mga common nga mga klase nga panginabuhi, mga kaigsunan, gimension sa verse number 9, murder. Ang kaning magkayugot na usa ka tawo, that is already murder. Adultery. Are you listening? Common nga mga problema. Swear falsely. Daghad kay ta, more pa. You made a false promises. May ta magsaad-saad mga kaigsunan. Burn incense unto Baal. Hindi ka, ay salamat, wala may diha. Don't you know mga kaigsunan, nga pwede sa ni may tabo sa Kristohanon? Maybe not to an idol, but you're burning incense kung asa ni mo gibutang imong kasing-kasing. Amen? You can worship a person. You can even worship yourself. To burn incense for yourself. Magwa na kay laing gisimba ang imo ra kaugalingon. Or ang imong kauban nga tao, mga kaigsunan nga naa diha ang imong kasing-kasing, mura na kag mabuang kung wa na siya. Magselos ang Ginoo. Walk after other gods whom ye know not. Look at verse number 10. And come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations. Magsalig ka sa mercy, magsalig ka sa forgiveness, but you choose to do it. Yung mubarog na ka, God is merciful. Mga igsoon, your prayer is hindered. And whosoever will pray for you are hindered because of living a wicked life. Now, is this serious for you? So, usan ni ka problema, mga kaigsunan, nga nakita diri sa atong gibasa nga context. Reason nga no ang Ginoo niingon, ayon nga iampo ni mga tawhana. So, we must deal with this one. Individually, mga kaigsunan, tanaw na to, mo na si David, usa ka punto siyang kinabuhi niyo siya, Lord, search my heart if there is any wicked way in me. Because it is a hindrance
Mura kita, di man nato na makita tanan at one time, mga kaigsunan, makaingon ta, makaingon ta mga igsoon nga, I'm free. Maybe one by one, makita na nimo, one by one. Ma-identify nimo one by one, but once nga ma-identify na nimo, diha, dayon, you do something. Nga naman, you will lose the privilege to use, mga kaigsunan, the opportunity to pray. Ma-miss nimo ang privilege. Another thing, nga moment sa atong kinabuhi, nga dili madunggan atong mga pagampo. Are you ready? Wa sila katubag. Are you ready? The moment we rob the Lord. So, kano sa man nato pwede tulison ang Ginoo? Kano sa amanta pwede makapanuli sa Ginoo? When we do not return our tithes. Will a man rob God? The Bible says, yes. In tithes and offering. Tanawa mga kaigsunan, unsay gisulti sa Bible sa verse 11. Hantod sa verse number 15 ni. Yung verse number 11, is this house which is called by my name become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the Lord. Kita Ginoo kinsay tulisan sa simbahan. Pero sa mga Kristohanon nga naa sa church, mga igsoon, we take it so lightly. Ang pagpanuli sa Ginoo, murag it's a normal thing to happen in the church. But this church is called by His name. Ang question, is this a den of robbers? I hope not. Kaya bisag unsaon pa natong ampo mga igsoon, way may tabo sa atong prayers. Amen. Kaya nahimo siyang den of robbers. 12. But go ye now unto my place, which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel. Tanawa ang Shiloh, giunsa na nako niyo na Ginoo. And now, because ye have done all these works, saith the Lord, and I spake unto you, rising up early, and speaking, but ye heard not, and I called you, but ye answered not. No, kapila na tag-ingnas Ginoo, go and bring forth fruit na abay na ning kamot, anak. Gitudluan pa mo, how to bear fruit. Gitudluan pa mo mga kaigsuonan nga unsay angay nimo buhaton, you need to be free in order to bear fruit. Kay dili ikay mo dili ang imong disciple mo ilin-ilin sa imong panahon. Kung dili ikaw nga discipler mo ilin-ilin, ikaw gay mang rescue. Dapat free ka kay ang rescue honon dili definite ang time. Mo gani rescue pa nimo siya kay usahay pang gabi siya, usahay pang adlaw siya. Yung problema ani, ikaw nga discipler, ikaw may usahay pang gabi, usahay pang adlaw. Usahay wa na kay kusog. Mo nagibawal nas Ginoo mga kaigsunan, if you want to work in the Lord's work, mga igsoon, free yourself. Free yourself. Pero ang problema, wa man naminaw. So, ang tendency is, wa sila naminaw, wala nila nadawat ang mga blessing gikan sa Ginoo. So, ang bahin sa Ginoo sa tanan nilang madawat, tendency is, apilo nila gamit kay kuwangon man. I mean, it's not easy to live a cursed life. So, matintal dyan ka gamit sa dili mo. O, palitan ikaw, mulakaw ka niya, wala na kay karsunis ba? Matintal ka gamit anan di imo karsunis oy para lang ka kalakaw. Tinod. May buong na mo igsuon. Asa naman to akong karsunis? Gisulob na sa igsuon. Munang daghang kay away sa pamilya, managsuon kay nagkinuha ay sanina.
Kaya na mag-iigsuon nga, di manglaba, napoy usa ka sa igsuon nga, mayo kay mo andam siyang sinina, unya nakaplano naman, ni kusulubon ng adlaw, ana ba, sa usa ka simana, unya gikuha ni mo. Di gaaway mo. Alangan man maghubo sa kamulakaw, unya ato na ka magsulob sa gawas. Nga iguli ni mo, maghubo ka sa gawas, musuod ka, wakay sanina. So, di makitaan ka. So, diyan nakitaan ka. Di mag-away mo. Kaning dili pagpaminaw mga igsoon. Sa instruction sa Ginoo, mo'y mutud ni mo mga kaigsunan, nga mahimo kang grabber. Kay mo resulta man na ang imong disobedient life. Now, do not forget yun. Once you allow disobedience to take control of your life, remember this, it is not the disobedience controlling you, but it is the devil, it is Satan controlling you as a disobedient child. Siya mo nag-control. Verse, mga kaigsunan. Ephesians chapter 2, verse number 2. Klaro kayo na. The prince of the power of the air, controlling. Mo'y nag-manipulate, mo'y nag-control sa mga bata nga mga masupilon. So, kung sa naitabo, inyo man ang gibuhat, ninyo na Ginoo. So, kung sa may buhaton ako ninyo. Verse 14, therefore, will I do unto this house, which is called by my name, wherein ye trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh. Giguba na ko ang Shiloh, gubon sa nako mo. And I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim. Then giingnan dayon si Jeremiah, therefore, Jeremiah, pray not thou for these people, neither lift up a cry nor prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear thee. Di kadakong problema ana ni Jeremiah. Jeremiah loves the people of God. Now, the Jeremiah of our time, mga kaigsunan, are the preachers, the pastors. Laliman ka, makita sa pastor ang imong sitwasyon. But we know, mga kaigsunan, the reason why you have that kind of life today, because you are not in God's plan. Diha ka nahagbong sa resulta sa imong personal nga mga plano. Yung tendency is, sungugon na kasayawa, ingnon na kasayawa, tanawa imong pastor, wag yun na gugma nimo, gipasagdan ka, nagkalisod ka, luliman ka anao, unsay balaod sa Ginoo. Kami mga pastor, mga kaigsuonan, ang among kamot, dili ni siya free to do anything we want to do for you. Nagsulod mi, unsay sulti sa Ginoo, uniha, klaro kaayo ang imong disobedience. Klaro kayo nga wa ka nagsunod, klaro kayo nga wa ka nangalagad, klaro kayo nga imong kinabuhi way Bible. Unsa may atong gi-expect na resulta sa kinabuhi sa mga Christians? So, unsaon man pag-ampo sa pastor? Di ba mo na yung kasagaran isulti sa mga church member, i-pray din nato si Kwan, kay luoy na kay kinabuhi, kay ngingon ana ba? Balik, uy. So may tabuan ni, wala ni, cast away na gyud sila. Are they for destruction na gyud? Wala na solusyon. Naa mga kaigsunan, solusyon. Bati bubuhian mo anin dapita ba? No? Solusyon mga igsoon. Paminawa ang solusyon. Balik ta chapter 7 verse number 1. There are solusyon 1 to 7. The word that came to Jeremiah from the Lord saying, stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word, and say, hear the word of the Lord, all ye of Judah that enter in at these gates to worship the Lord. So, this is referring to God's people. Giingnan ang pastor.
Wali sa mga katawhan nga ang tanan nga musud maminaw ani nga mensahe. The message of God. In verse number 3, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel. Unsay una niyang gimando, mga kaigsunan? Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Amen. Dili, amen. Kaya nasayop na ka. Mga Kristohanon nga nagpuyo sa kasaypanan niya magsipag amen. Pero wala ga amend. Ang amend, mga kaigsunan, pag-usab, pagbago, usba ang imong panginabuhi, usba ang imong mga decision making, usba, mga kaigsunan, gikan sa pagkatawahanon, ngadto sa pagka-espirituhanon, gikan sa mga worldly principles, ngadto sa godly principles. Old things, from old things to new things. Amend your ways. Amen? So kung dili ka mo sugod, pagbag-o, mga kaigsunan, maglisod tag buhat solusyon. Mga Kristohanon, nagpuyo sa kalisod, sa kinabuhi. Nilabay ang 5 katuig, 10 katuig, naglisod gyapon. Kaya ba mo ano? Wala giusab ang kinabuhi. Pero makadungog ta, mga kaigsunan, sa mga training diha sa kanang how to become successful. If you keep on doing the same thing over and over again, you will end up the same result. Bisa kung sa nakakamaayo diha, kay maura gihapon ang imong gibuhat, mo end up gihapon na the same result. But if you're going to change something, na ginay kausaban ang resulta. Nasabtan na to, igsoon? O karon, nganong naglisod man gihapon, hantod na pag-abot sa kitigwangon, way giusab. Nihawa lagi sa trabaho, nangitag lain trabaho. Trabaho gihapon. Lain nga kumpanya. Pero trabaho gihapon. So sa may ending, the same result. Ang problema, nagka-worsen ang imong body. Nagkawala ang imong strength. So kung ang problema ka before, nga younger pa ka, how much more when you become older? And you are doing the same thing. Why don't you change it from serving people to serving God? Amen. Why don't you try to trust God sa tibok nimong kinabuhi? Nga wa pagod na nimo nabuhat. And see the result. I'm sure it will become different. Are you listening? Ang gibuhat sa mga Kristohanon, balik-balik, tao gyapoy saligan, tao gyapon mo sundon. So, mo end up gyapon kang nagkalisod, kaya maura man na imong gibuhat, wa may kausaban. Amend your ways. Amend, mga kaigsunan. Tinud-an na inyong amen diha. Amend your ways. At ilabay na mga lying words diha sa imong kasing-kasing nga nadawat nimo sa kalibutan. Verse number 4. Unsay sunod? Trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are this. Daghan kayo nga musulti bahin og church, mga kaigsunan. Listen, there is only one person that you need to listen. Kinsa may gipada si Ginoo para nimo. Kaya ang mga pulong anak niya mapuslanon sa imong kinabuhi. Amen. Mapuslanon sa imong pagtubo. Mapuslanon sa imong pagpangalagan. Now, you may not believe your pastor because he's just a person. Pero mga kaigsunan, you cannot change what the Bible says. Again, there are people in your life that you cannot choose. Because it is God that will make decision. Di ka kapili parents. Kaya ang Ginoo ga-decide nga diha ka molusot.
Di ka kapili og pastor. Sama sa madunggan nato sa mga radyo, sa mga TV, sa mga tao, pamili mong simbahan nga mutubo mo. Mga kaigsunan, ikaw nakaibaw kag asa ka mutubo? What a false teaching. Amen. According to the Bible, mga kaigsunan, which I do believe, mga kaigsunan, nga dili gyud masipyat, it is God that will add people to the church. Amen. It is not the people that will choose a church. Amen. Amen. Wala mga ang belief karon sa mga churches, mga igsoon, kung dili ka kuan diha, kung di ka sibo diha sa mga teaching diha, pangitag laing church, kung diin ka mapuslan. That is humanistic principle. You cannot apply a humanistic principle to God's principle. Amen. Mga igsoon. Wala, di mo reklamo ang nakakuha og membro o niya ang nakuhaan. Nga kana ra ba manguhag membro kung may kuhaan na magkigubat na. Di ba? Sundon lang ang prinsipyo sa Ginoo, mga kaigsunan. Kamo nga mga membro sa simbahan diri sa Lighthouse Bible Baptist Church, mga kaigsunan, dili ako'y nagbutang nimo diri. Dili sad ikaw may nagbutang nimo diri. The reason why naa ka sa Lighthouse Bible Baptist Church, because God put you here. And deal with it. Amen. Die for it. Amen. Kaya ang Ginoo gabot, ana, you cannot choose a church. Ay magtuwa na mga kaigsunan, mga lying words, nga makapili kag simbahan. Wala na sa Bible. Kaya ang Ginoo may mubutang og tao sa church, mga kaigsunan. Wala git-teach diha, mga kaigsunan. Gibutang kas Ginoo diha, na pamili, asa imo gusto. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Wanay sunod diha, mga kaigsunan nga nagtudlo, then you select where you want to go. Wala na, because the church is the body of Christ. Gipuno ka diha, mga kaigsunan, naa ka sa punuan, gipuno na ka diha, nahimo na ka og kanang sanga. Now, unsa may prinsipyo kung tangtangon ng sanga? You are good for nothing. Amen. You are good for nothing. Napasalamat ka nga natapot ka sa vine. Amen. Ang imo ring yung trabaho is to bear fruit. Nga kung matangtang ka ana nga vine, kung asa ka nga dapit nga church, gibutang ka sa Ginoo diha, mga kaigsunan. Unya kung matangtang ka diha without any valid reason, di ka mapuslan. Mahimo kang problema. Now, so may mga valid reason, mga kaigsunan. Ang valid reason is God's will na pud. For example, si Akihiro, or si Timothy, or si Kia, kanawa pa nga minyo. Naminyo tagalain nga church. So, naminyo man si Akihiro og tagalain nga church. So, buwag silang simba. Is that what God's will is telling us? Dili, mga kaigsunan. So, magampo sila. Asa man ta? So, most likely, ang mga laki may makada. Kaya ang lalaki may nangalagad, ang lalaki may naik-commitment. Amen? Bueno, pero ang babae, kanina si Kia, nakaminyo siya way commitment. O siyempre, may commit, hindi man siya committed dito. Niya si Kia, committed sa iyang simbahan. Amada niya ang iyang bana. Pero paita po makabana kag way commitment. Oy. Ingon na mga kaigsunan, ang kabubuton ra po sa Ginoo, mao'y makapabalhin nimo. Or, another thing, nibalhin ka og lugar. For example, nagpuyo ka sa across the sea. Yan, nibalhin ka diri. Mga kaigsunan, muuli ka, mubiyahe ka kada simana. Yan ay mo midweek service, mubiyahe pa jud ka. Magampo jud ka helicopter. Para segundo ra to anak ka sa imong simbahan. Yung problema ang simbahan ninyo, perting gamaya, asa man nimo itugpa na imong helicopter? Pero nang utanan ako, kanang
na atong balay ka ng 50 square meter na pwede ta mo mabutang hilipan sa katawanan kay mong helicopter to si babaw sa balay nimo. gamay kay kag square meter. Tugutan ka kas gobyerno ana. So na mga reasons mga kaigsoon nga matawag na tog valid. Pero kanang nangluod ra ka. Kanang nasilo ra ka. Labi na gyud naigo ka sa message. Ningita ra day kag simbahan kay di ko gana na mo pastor kay mangigo. Uy igunon jud mo Amen. O sa may rason nga nung pawalihon ang pastor kay nay igunon. Kinsa may igunon ang silingan o kamo? Kinsa may igunon? Kung kinsa gipatagaan sa Ginoo sa mensahe, kitang tanan mga kaigsunan nga nasud sa body of Christ, kita mauig-unon sa mensahe. O karon, tungod lang sa mensahe, nagluod ka. Believing in lying words. Believe in what the Bible says. You have a pastor, pasalamat gyud ta nga nay pastor mga kaigsunan nga ihatag ang Ginoo, tudloan ta, giyahan ta. Ako pa ninyo, start learning how to love your pastor. Okay, wa mo gyud choice gyud. It is God who gives you a pastor. So, if you don't like your pastor that much, deal with it. Wa na gawas na lang kung mamatay ko. Nasa ilain. So kung si Timothy mo yung magsunod, ningon si Timothy, I will preach harder than you, Daddy. Youth pastor si Akiro. Oh, correct. Cute pastor. Di ba takaybaw sa unahan? Pero mga kaigsunan, klaro man, nga ako inyong pastor. Deal with that. Ayun ang sigingon nga, ingon mga dito nga, the temple of the Lord is like this. Ingon sa dito, the temple of God is like this. Ingon dito, the temple of God mo, ni kadaghan, gibalik. Kailanlain mga kaigsunan, o mga sugyot. Stop listening to them. Lying words. Listen to your messenger. Listen to your pastor. Verse number 5. For if ye thoroughly amend your ways and your doings, if ye thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, if ye oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt. Apil ang soul winning mga igsoon. Di ba? Ningon ang Ginoo, paninglon ka sa mga dugo nga nasa imong kamot. Correct? So kinsa man ang dugo sa tao nga imo ta soul winningon. Namatay na lang. Wa gyud nimo na naingnan. So ang iyang dugo nasa imong kamot. You got a bloody hand. Mga igsoon. So, mo gisulti. Shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt. Mo ni ang gipangita sa Ginoo. Nga wa ka nag-shed og innocent blood, wala ka nag-serve og idols. Wala ka nag-oppress sa mga strangers o sa mga fatherless. Wa ka nag-oppress sa mga widows. Mo ni klase nga kinabuhi ang gipangita sa Ginoo. Padayon ta sa verse 7. Then, sa may tabo, nakapasar ka. Will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers? Kanahatod ka no sa? Forever and ever. Way putol. So, kung ang panalangin sa Ginoo wala sa atong taliwala, wala sa inyong panimalay, kisay sa dan? Na? Mangita pa ba mong who's to be blamed? Who's to be blamed?
No one else. Nobody but you. Now, what you gonna do? Amend your ways. Amend your ways. Pag-usab. So, ayaw na mga kaigsunan paminaw og lying words. Ayaw na pagpuyo sa wicked life. O ayaw tuguti mga kaigsunan nga tulison nimo ang Ginoo. Ayaw tuguti. So, tiyan mo mga kaigsunan kaning kuan dire nga oppress. Oppress not the stranger, the fatherless. Resulta man is pagpanulis. Kaya mga tulisan, focus na sila kagalingon. So instead nga gipadala kas Ginoo sa kalibutan to become a blessing, wala na nimo na nabuhat. Tulison nga nimo Ginoo kana pa sila di nimo alkansihon. Nakuha ninyo igsoon? Now start your life living right. Start it in the church. Start it mga kaigsunan in your home, in your family. Guided by the Word of God, which is the only truth that we could receive in this world. Then after that, you will enjoy your life. Limad ka na, ang Ginoo may mo cause nimo sa pagpabilin sa lugar nga iyang gipromise nimo. Unsa gani nga klaseng lugar gipromise sa Ginoo? A land that floweth with milk and honey. Wala mo kayo ganahi. Kaya nga naman, di ko ganahan na pastor, ganahan kong kape. Wala man gi-mention sa Ginoong kape. Di magod. Dili na pasabot nga literal nga milk and honey. It is full of abundance. Abundant life. Amen? Dili ka ng abundant na body. Because not all fat are healthy. Not all thin also are healthy. Pareha na nis mga Kristiyanon. Not all people that brings the Bible are faithful. Not all Christians that read the Bible healthy ang ilang spirituhanong kinabuhi. And not all preachers live right. Amen? Mauna, ang atong tanawon mga kaigsunan, which is which? Kung sabi-sabi na ng which is which, kinsa man inyo pastor, pray for him. Because whether you like it or not, maningkamot yun mo, nga ang message sa Ginoo dili mahindered. Nga madawat yun mo. Because one of the strategy of the devil, that the message of God will be hindered. Di na ko ma-receive ba? Di na ko ma-accept. Para di na ko mahatag ninyo. Ma-delay ang instruction. Now, pag ma-delay ang instruction, ma-delay ang action. Pag ma-delay ang action, the devil will go ahead of you. Pildihon ka. Muna, importante kayo ang immediately. So, sa preaching, dapat mawali yun ako yun. Unya, kamo nga naminaw, dapat mo-obey yun ka yun dayon. Para ang yawa, dili maka-ahead sa imuha nga paglakaw. Magkauna siya ba? Paita ng atngan kas kontra eh. Unya, ambuson na yung ka. Sa panahon sa imong pagkalingaw. Nakaroon sa mga kaibaw niya, mga angels, dili kalihok nga ano man, makalihok rin sila faithful ka. Ang mga anghel tied up mga kaigsunan to those who are not faithful. Kaya hasta gani ang preacher, giingnan nga ayog ampo para nila, ang angel pa makalihok. Ano mga kaigsunan? Sayang ang opportunity to use. Prayer is our power. It's an opportunity. The angels are our opportunity nga mo minister na to. Amen? And for you, pastors are your opportunity to hear the message of God, to receive the instruction of the Lord. Opportunity na. So, which is which? You have a pastor? Love your pastor. Pray for your pastor.
My responsibility also, which is which? Kinsa may gitugyan sa Ginoo nako, I have to teach you. I have to rebuke you. I have to guide you. And I will do my best, mga kaigsunan, to study the Word of God and to hear. Kay dili tanan mas studihan ako diri, angay nako itudlo ninyo. Kinanan mga idyo ko sa Ginoo mensahe gyud. Dili na kanang bintot-bintot ba? Kay wa gyud pagtubo na. Process, mga kaigsunan, ang growth sa Kristohanon. And only God knows unsay angay nimo dawaton para mutubo ka. So, mo na akong trabaho. I have to love you. So, para ma-express na ko akong gugma ninyo, di na ko i-withhold ang mga messages nga angay na iwali sa imuha. Muna ako di ko mahadlok. Basig malain pa ka nako. Sayop ang panginabuhi. Sayop na ang panginabuhi. Now, paminaw mo, pila ka buk pastor nga masigig pamirag job. Pila na hibawan ninyo? Kay mas majorities mga pastor, mga kaigsunan, tudluan ka, asan ng opening. Right? Kay daghang mga tao nga wa nagsimbahan kay makasalig sila kay ang membro sa church ba tudluag pulong sa Ginoo, ganahan kay sila nga adto ka empleyado. Nagana ni duol nako. Pastor, wa kay kanang membro diha kanang kinahanglan trabaho, ning ko nga sorry ka ayo ma'am kanang we don't encourage job in our church. Pero sa nitabo, kamo may nasig pangita dito. Huwag ko nang hatag yung job which is kadaghan ako kaila ka nang inhanglag trabaho. Napay abroad. Pero nga nung ko nihatag ninyo? Because it is not right. Lahi ang gitudlo sa Ginoo. Mo nang gipanghatag sa Ginoo nato our opportunity to be free. Sayang na lang, free from the blood of the Lamb, but imprisoned sa imong pagpanginabuhi. Dili match ang kinabuhi. Amen? So, shall we enjoy prayer sa atong kinabuhi? Amen. Don't lose the opportunity. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for the message. Dili ni sipiat, Lord, ganong kani ang mensahe nga imong gihatag karon. Because we need this one. We really need rebukes in our life. We are so grateful and thankful, Lord, sa mga panghitabo sa among kinabuhi, nga nahimong leksyon, nga makita na mo how true ang imong mga pulong nga giwali, Lord. Makita na mo ang tinuod nga mga panghitabo sa among kinabuhi, sumala sa mga pulong nga imong gipawali diri kanamo. Nakita namo ang mga Kristohanon nga naa sa apiki ang kinabuhi tungod sa ilang mga desisyon nga sayo. Tungod sa mga kinabuhi nila nga wa nahituon sa imong kabubuton. So naa ang pagpamatuod, Lord. Unsa ka tinuod ang imong mga pulong. So please help us, dear God, na kami nga imong mga anak ug imong mga alagad, Lord, mutuog yun sa imong pulong. Ug dili yun namo dudahan bisan gamay na lang. So that we could enjoy the benefits na imong gihatag kanamo, Lord, nga imong jung gituyo paghatag namo nga among ma-enjoy, which is prayer, the Bible, the church, the preacher, and the brothers and sisters in the church nga magkahiusa according to your teaching para ma-enjoy na mo ang matag usa. Salamat kay Lord sa balang Espiritu nga mo'y nagbugkos na mo nga kami makasabot o makaila kanimo pinaagi sa pulong nga matudlo. And thank you, Lord, for all the problems we needed para wake up call para namo. Sama sa usa ka sakyanan nga nagbaybay sa highway nga kung dili butangan og mga gibang-gibang ang daan, magduka ang driver o mamangga. Mausid ni sa among kinabuhi, Lord. Magbutang kag mga problema sa among kinabuhi haron sa pagpukaw namo, Lord, nga nagkumpiyansa nami sa among kinabuhi. And thank you for that. Just please help us to identify the solution that we may be able to continue serving you
and you alone. Thank you, dear God, for this invitation tonight. Bless your people to come to pray to you, O God, heartily. And thank you, Lord, for this opportunity that we could talk to you, O God, heart to heart. This is for your glory, Lord. In Jesus' name, amen.